Wow, good morning to everyone. Have a nice day po, mga kapatid, mga kahooks. So ako nga pala muli ang inyong Cesar's Kahookers TV, no? Last time pinag-usapan natin about different types of mobile crane. Gusto ko lang po ulit i-remind sa inyo, no? At sabihin at ipakilala ulit sa inyo ang mga mobile crane natin. Nandito si boom truck, truck mounted crane, all-terrain crane, crawler crane, raft terrain crane, mobile construction tower crane. So, yan po ang ating mga mobile crane. Pero bago natin simulan at dumating sa punto or sa topic natin na pag-uusapan about sa difference ng truck mounted crane at all-terrain, shoutout ko muna si Kuya Jonathan Coderes. Shoutout sa'yo because may dinagdag siya, no? He said to me na idagdag ko si Knuckle Boom Crane or at Pick and Carry Crane. Guys, si Knuckle Boom Crane is style articulated siya na boom truck, no? So, wala nun, bihira nun sa Pilipinas. Sa atin sa Pilipinas is napakabihira nung ganong crane. Pero meron naman kaso light lang. Pero sa America or US, natawag na dun Hercules pangalan nung boom truck na yun. Malaki siyang boom truck, up to 100 tons din yata yung boom truck na yun. Pero kasama pa rin siya sa mobile crane. Then ganun na rin po yung pick and carry, no? Lalagay ko na lang dyan sa taas para makita nyo yung itsura ng pick and carry na tinatawag, no? Kasama pa rin siya sa mobile crane. Yun. Before start, ang video tutorial na to guys is gusto ko shout out si Brother MJ Moso, Jonathan Coderes, Kuya Jason Raimundo, at si Kuya J. Pineda. Shoutout po sa inyo mga kuya, mga idol ko, no? Shoutout po sa inyo kung saan man po kayo sulok ng mundo or sa abroad or sa Pilipinas. So shoutout sa iyo. So guys, no, before to start this tutorial about difference ng truck mounted crane at all-terrain, gusto ko lang po sabihin na dapat kasama sa pag-uusapan natin si raft terrain. Ba mag-aas yung iba, Sir, bakit, or kahookers, bakit kasama si raft terrain sa pag-uusapan? Different types lang naman ng truck mounted crane at all-terrain yung topic natin. No, napakalaki kaugnayan ni raft terrain, no? Sa topic natin na ito. So, before we start guys, mapapansin niyo po ang anyong lingkod ay naka-Sunny uniform. So, ito nga pala ay uniform ko nung ako po ay nasa Sunny Oman before, no? Before din tayo nag-Saudi Arabia, galing tayo Sunny, and then nung nagbakasyon tayo sa Pilipinas, nung umuwi ako ng Pilipinas, then go to Oman, I visit my sister, nakapag-trabaho ulit tayo as a part-time before tayo ulit bumalik ng Saudi Arabia. So guys, balik tayo sa topic. So ito guys, meron akong 8, no? As in 8 na differences ng truck mounted crane at all-terrain. Magsisimula tayo guys sa structural carrier. Pag sinabi structural carrier, ito guys yung may nagdadala ng crane natin. Kasi kung wala ang structural carrier na to, hindi tawag nga na truck nila, no? Yung mga truck, hindi natin matatransport yung ating crane, diba? Kaya may style na rin yan, static, parang fixed crane. Kung hindi natin ilalagay sa truck, diba? Kaya sa truck, itong carrier natin, ito mga carrier yan, tawag yan, no? So, carrier yan. Structural carrier yan. Nagdadala ng crane natin. So, pinaglalagyan ng crane natin. Kaya nga, kalasan, itawag nga nila. Dito sa TM is truck mounted crane. Kung saan truck siya na minountedan ng crane. Nilagyan ng crane. Kaya truck mounted crane. So, ngayon guys, no, mindset ka sa Pilipinas, talaga pag kumuha ka ng National Certificate 2, pag kumuha ka ng truck mounted crane na National Certificate 2 sa Pilipinas, sa TESDA, operate ka nitong nakapag-NC2 ka ng boom truck, kasakop na tong tatlo. Boom truck, truck mounted crane, at all-terrain. But, too much differences guys. No, mga kahookers, too much differences ang all-terrain. Pero nga, di natin masisi sila or di natin masabi na talaga tong truck all-terrain, itong all-terrain na difference kasi bihira naman yung all-terrain crane sa Pilipinas, no? Almost ang crane sa atin sa Pilipinas ay itong tatlo. Boom truck, truck mounted crane, at raft terrain. No, kung may all-terrain man, bihira, napakabihira, no? So, 8 topics, no, about sa differences ng truck mounted crane at all-terrain, no? Pero magsisimula muna tayo sa structural carrier, yung nagdadala talaga ng crane natin. So,
Hindi kasi natin pwede guys sabihin, no? Sa Pilipinas kasi ang mindset na ang truck-mounted crane ay pinalaking boom truck. Totoo yun, no? Totoo po yun. Kasi ang boom truck guys is light, no? Pinakamalaki at ang boom truck is nag-range sa 15 tons sa atin sa Pilipinas. Lalo yung ganitong style ng telescopic, kung mapapansin nyo, telescopic boom na boom truck. So 15 tons, mga ganon. Ngayon, sabi nila, pinalaking truck, yung truck-mounted crane ay pinalaking boom truck. Yes, no? Pero iba ang usapan, mga ka-hawkers, kapag sinabi na truck-mounted crane, ay pinalaki naman na pag lumaki na ang truck ibig natin sabihin pag lumaki na ang truck-mounted crane, ay tatawagin natin all-terrain. No! Too much differences guys ng all-terrain crane. Pero di natin sila masisi or di natin sila mapagsabi kasi nga, hindi nga bihira lang naman ng all-terrain sa Pilipinas. Kadalasan ito lang talaga, truck-mounted crane, boom truck at rough terrain. So, dito guys natin ipapaliwanag ng maayos, no? Meron tayong 8 topics dito or 8 na differences. Pero, ang gusto ko lang muna sabihin is about structural carrier, no? Yung nagdadala ng crane natin. Simulan natin guys, no? Simulan natin sa gulong, no? Ang gulong kasi ng mga boom truck at truck mounted crane guys ay hindi kalakihan. Kasi design yung gulong nito for the highways, no? Hindi siya ganun kalakihan. Di katulad ng all-terrain guys na malaki sa kanang rough terrain, no? Na malaking gulong. Ito, kasi ang rough terrain kasi laki ng gulong ng galoder, no? Ganon din si all-terrain, malalaki. Kaya ito kasi maliliit, lalo sa truck mounted crane, di siya kalakihan, pero marami siyang gulong. May double differential din siya, no? Yun yung first natin na topic. So, second na differences ng truck mounted crane at all-terrain guys is steering, no? Steering. Kasi guys, si truck mounted crane at boom truck, ang nag-i-steering lang diyan itong front lang. Ang likod niyan guys, naka-fix na yan, straight lang. Di ba? Mapapansin natin, ito single differential na boom truck, second, two differential naman sa likod. Pero ang nag-i-steering lang diyan guys is harap lang. Hindi katulad guys ng rough terrain at all terrain guys, na may mga special trouble, no? Ito guys, parang style forklift, no? Yung V-steer to guys, yung harap. Pwede niyang i-select. May special travel kasi ang all-terrain at rough terrain. Kaya sabi ko nga sa inyo guys, hindi pwedeng mawala si rough terrain sa usapan. Kasi si rough terrain talaga guys, ang isa sa dahilan kung bakit nabuo si all-terrain. Kasi guys, pinagsamang ang all-terrain kasi guys, kaya nga all no? Pinagsama siyang rough terrain at truck-mounted crane sa isang crane. So ngayon guys, no, si rough terrain guys, may mga special travel siya, no? Pwede siyang kumabig yung likod niya. Pwede yung likod lang, parang style forklift. Pwede rin yung harap lang. Pwede rin na apat, no? Pwede siyang, yung apat niya gumalaw. May special travel siyang crab. Yung lahat, pwedeng kumabig pa kanan. Yung gulong niya, pwede lahat kumabig pa kanan. Pwede rin lahat kumabig pa kaliwa, no? Ganon din sa all terrain. Ang gulong niyan, kung kita niya po sa gulong dito guys, kung makikita niyo yan, is puro pakaliwa, na? Puro pa kanan, tapos puro pakaliwa. Ganon din po siya mag-travel. Meron siyang special travel. Hindi po pwede natin sabihin guys na articulated ang special travel ng all-terrain. Kasi straight track po si all-terrain, no? Meron lang siyang special travel na tinatawag. So may tinatawag siyang diagonal, ganon, o kaya circular. Napakabilis siya umikot, kaya niyang kumabig, kaya niya yung pwede niyang gawin yung depende sa driver, no, sa operator kung saan niya anong gagamitin niyang selection. May selection kasi yan Pwede yung front niya kanan, yung likod na gulong niya kaliwa. Pwede 'yon. Pwede naman yung harap niya kaliwa yung gulong tapos sa likuran kanan. So ganun din po tong si rough terrain. So kaya nga po hindi natin pwedeng paghiwalayin yung dalawa because of capability ng truck terrain nasa all terrain din po, no? Sana nasagot ko po. Hindi katulad po ng truck mounted crane, harap lang, no? Then third topic na pala guys, no? Dahil meron tayo, una natin ay tire, pangalawa ay gulong. Third is suspension, no? Suspension. Ito pong si boom truck guys, na mga ka-hawkers, ay fix na po siya. Kadalasan molye, di ba? Boom truck, molye ang suspension. Pero dito sa Saudi Arabia, sa Middle East, meron suspension na air suspension. Pero dito sa truck mounted crane, wala pa akong nakikita. Pero siguro sa ibang bansa, meron. Ito kadalasan kay fix, no? Yung sa China nga, ang suspension na ginagamit dito para siyang rubber, Rubber na siya na naglalaro. Pero fix pa rin siya, no? Hindi siya naglalaro. Parang truck talaga. Kung ano kayo nakakita kayo ng truck, ganun din po si truck mounted crane. Yung suspension system niya, nakafix na. Di mo na siya mababago, no?
Hindi katulad guys ng dalawang to. Si Rough Terrain guys meron. Lalo yung mga Tadano na GR, no? Meron siyang suspension, special travel din, no? Isa siya sa katangian din ng Rough Terrain. So, ganun din po si All Terrain. Ito yung sinasabi ng iba, sir, ano po yung nagsuspension up, suspension down? Si All Terrain po yun. No? Pag All Terrain po ang crane natin guys, is may suspension siya. So, pwede mo siyang itaas sa likod, pwede mo lang siya ibaba sa harap, ganun. Nasa yun na yun. Pwede mo siyang, kunyari, may yung ground level, mataas, may mahams na mataas, pwede mong iangat yung crane, no? Pwede mo siyang i-suspension up para tumaas palalo o suspension down. Yan po yung all-terrain crane. Kunwari po, kalsada po, no? Naka-slope na ganon, slope na gilid. Pwede yung body ng crane po, pwede yung body ng crane, pwede yun i-diretso pa rin, no? I-suspension lang nung up yung dito sa kabilang side, yung suspension niya nakaayon dun sa kalsada, pero yung crane guys, diretso pa din. So yan po yun, yung kakayahan ni all-terrain crane. So, pwede niyang i-suspension up yung harap, pwede rin suspension yung down sa baba. Depende na yun. Diskarte na yun ng operator ng all-terrain. Pero ito ay kagandahan, advantages ng all-terrain crane na wala kay track-mounted crane. So, nakatatlo na tayo, no? Next, guys, is travels, no? Kaya nga po ginawa si track-mounted crane guys, ito yung tag natin na pang-apat, no? Pang-apat na po. So, dito na nga po yung capability lalabas na kailangan natin yung capability ng Rough Terrain at track-mounted crane. Si track-mounted crane kasi guys is designed for long distance travel, no? Pang city driving, long distance, no? Kasi nga truck siya, di ba? Alam natin ang truck, pang long distance na biyahe talaga. Then, ito naman, si Rough Terrain is designed for rough road, on-road and off-road sa mga mabuhangin, kasi nga malaki gulong niya, di ba? Malaki ang gulong niya, mabubuhangin, mababato, mga tarik, lubak-lubak. Ito po, design si Rough Terrain. So ngayon guys, pinagsama nila yung capability ng dalawang to, no? Ni Rough Terrain at track-mounted crane kay all-terrain. Si all-terrain po ay lahat ng capability ng dalawa na ito nandito sa isang crane. So, ito guys, si all-terrain guys ay pwede siyang i-long distance ng malayuan. Sa Oman, ginagawa ng mga operator doon. Kaya nga, sa amin sa Oman doon, nung nasasani pa ako mga kahooks, ang mabenta lang po doon dalawa. No, hindi sila bumibili ng Rough Terrain. Kasi nga, isasakay mo pa to sa low bed. Kasi nga, si Rough Terrain ay pang ano lang talaga siya, pang off-road, on-road. No? Hindi siya makatakbo ng matulan, saka malapad. No? Talagang kailangan siya isakay ng low bed. Kaya si track-mounted crane naman guys, pang long distance. Kaso nga lang, ginawa si all-terrain guys sa dalawang scenario, no? Na pwede siyang pang on-road, off-road, city driving, long distance, at yun nga, sa mga mabubuhangin, sa mga bato, kasi nga malaki ang gulong ng all-terrain crane. So, yan po ang capability ng all-terrain. Kaya nga po sabi ko nga, hindi natin pwedeng mawala si Rough Terrain dito sa dalawang to. Kasi guys, ginawa talaga ang all-terrain crane for long distance travel. Long distance na pwede pang on-road, off-road, sa bubuhangin. Kaya nga po dito sa Middle East po, no? Makikita nyo po sa mga oil rig, sa mga rig, di ba? Kasi mabuhangin yung disyerto ay all-terrain at rough terrain. No, wala po kayo makikita ng track-mounted crane. Pero siguro bira, o siguro kung sementado na yung area, pero kung capability po talaga na para sa mga mabubuhangin, mababato, sa mga terrain, ito po talaga si all-terrain at rough terrain. So yun guys, no, sana nasagot ko po sa inyo guys ang topic na ito. Kung may kulang pa po ako, please comment below guys, no. Ngayon guys, puputulin ko muna itong video to para hindi masyadong mahaba. Mayroon tayong part 2. So sa part 2 guys, about operation naman ng pinagkaiba ng operation ng dalawang ito, ng track-mounted crane at all-terrain. Kaya, see you on my next video guys. Doon nga pala sa magpapa-shoutout, please comment below dito guys para sa susunod na video tutorial ko about next topic natin sa operational na differences ng dalawa, ng track-mounted crane at all-terrain. So, see you guys on my next topic. Ako nga pala ang inyong lingkod, Cesar's Kahokers TV, ang nagsasabi na heavy equipment operator is my passion, but charity is my mission. See you guys in my next video. Bye-bye!